Hello everyone, good morning. Kakagising nga lang namin at ang iyan na yan, gustong-gusto na agad lumabas. Kaya naman pinagsuot ko na siya ng kanyang sandals. Minsan lang din kasi siya makakapaglakad sa labas ng umaga kapag hindi ako tinatamad or di kaya hindi kami tinanghali ng gising kasi mainit din kasi sa labas. Pagkatapos ko nga suotan siya ng sandals, ayan tinayo ko na siya at ang saya naman may talon-talon pa. Nandito na nga kami sa labas. Kita nyo naman yung init dyan sa pinakalabas talaga. As in, 7 a.m. pa lang pero ganyan na yung init. Parang tirik na talaga. Kaya minsan kapag nagising kami ng 8 a.m., hindi na kami lumalabas talaga para maglakad. Dito na lang kami sa may bandang may pintuan. Sobrang sakit na din kasi sa balat ang init ngayon. Hindi nakakayanin kung magbibilad ka pa. Nandito na nga kami sa gilid ng bahay kasi sobrang init na talaga doon. Ayan, kasama talaga namin sa paglalakad yung mga aso. Naglalaro din sila at si Iya na nanonood lang. Nag-e-enjoy din si Iya habang nanonood sa kanila. Minsan nga sumasali pa yan sa paglalaro ng mga aso kaya binabantayan ko talaga. Kasi minsan sa sobrang saya ng paglalaro ng mga aso, nagiging hyper sila and sinasali nila si Iya. Kaya binabantayan talaga kasi nakikipaglaro din sila kay Iya. At dito na nga lang muna kami tumambay sa loob kasi sobrang init na sa labas. And ayan, yan yung pamangkin ko. Sila lang yung dalawa halos naglalaro. Pero minsan sila na nga lang dalawa hindi pa nagkakasundo. Eto nga si Iya, binigyan ng pagkain ng tito niya. And umiiyak kasi hindi ko binubuksan yung junk foods talaga. Kasi ang hilig niya kumain ng junk foods pero sa mga biscuit, halos hindi niya kinakain talaga. Parang tinitikman niya lang. Pero kapag junk foods, ay be, ubos na ubos yan. Meron na nga din kasi siyang mild na UTI, kaya iniiwasan ko na din na makakain siya ng junk foods kasi sobrang hirap nun. At kita nyo naman sa mukha niya na sobrang labag na labag sa kalooban na yung biscuits yung kinain niya. Tanghali na nga at eto na lang yung naging banding namin dito sa bahay. Magbe-videoke lang kasama yung pamilya ko. Yan nga pala yung ate at mama ko. Ayan, binigay ko si Iya sa kanila kasi mahilig yan manood ng mga na nagkakanta. Minsan, kumakanta din yan, sumasabay kapag nagkumakanta ka rin. At eto nga, after mag-video okay, ayan, nandyan na naman si Iya sa tita niya, naglalaro sila. Yan din kasi yung gustong-gusto ni Iya, yung tinatambay talaga siya sa labas. Pagkasama niya nga yung tita niya, kung ano-ano na lang nilalagay sa buhok. Kasi, ang hilig-hilig talaga ng ate ko na maglalagay ng mga anek-anek sa buhok. Nandito na nga ulit kami sa loob and ayan yung Iya, nakita na naman yung sapatos niya and sinusukat na naman kasi gustong-gusto suotin. Ewan ko sa batang to, gustong-gusto talaga gumala na lang palagi. Gabi na nga at ayan nga si Iya, napapractice siya ng tumayo na siya lang mag-isa. Umabot na nga siya dun sa bubong kaka-practice niya at ayan, habang bumibitaw siya, nagka-clap-clap siya, clapping for herself. Kaya naniniwala talaga ako na hindi sila kailangan pilitin para matuto kasi natututo sila ng kanila lang. Trust the process lang talaga kasi may sarili-sarili naman silang kakayahan. Basta maniwala ka lang din na kaya talaga nila. Hindi ko nga yan siya tinuruan na tumayo mag-isa kaya nagulat na lang ako nung nag-try siya na tumayo talaga mag-isa. At kinabukasan nga eto, may dalang bagong aso si Julius. Aso niya to doon sa worksite niya and dinala niya dito kasi may kasalanan doon. Nung pagpasok ko dito sa kwarto, shocks na lang ako na nandyan siya sa likod ng pintuan. Kaya nilabas ko yung diapers dyan kasi baka kainin niya. Meron pa naman yung mga poop, yung mga diapers na yon. Kaya nung paglabas ko ng diapers na yon, siya yung pumalit sa pwesto. Dyan siya nakatago sa gilid ng mga sapatos. At ayan nga, nakatulog na nga siya sa kakatago dyan. Pumasok kasi yan kasi meron mga taong dumating sa labas and hindi ko alam kung hindi ba siya sanay. Lumabas nga ako saglit and pagbalik ko, nandyan na siya sa may pintuan. Kaya hindi ko muna siya nilapitan kasi baka lalabas siya. Bumalik nga siya sa loob niyan and pinalabas ko siya kasi matutulog na si Iya. Kaya lang bigla siya nagalit. Kaya inutusan ko si mama na palabasin siya kasi natatakot din ako. First day pa lang kasi niya ngayon ay hindi pa talaga kami close. Natatakot din ako kasi crossbreed po siya. Hindi ko alam kung anong lahi ang meron yan. Baka matapang. Kinagabihan nga in-invite kami nung kapitbahay namin. Pero relatives lang din namin. Kasi first birthday nung anak niya. Kaya nakikain na lang din kami doon. I-grab na natin yung opportunity kasi paminsan-minsan lang. Sa tapat lang din naman namin to ng bahay. Kaya sobrang lapit lang kahit gabi na. Umuwi lang din naman kami agad kasi si Iya inaantok na and sobrang dungis na kasi panay kain ng lumpiang Shanghai. Kaya nagmamantika talaga yung kamay at yung bibig. Pagdating namin ito sa bahay, binihisan ko na siya and ayan, akala ko matutulog na pero naglalaro pa. Pero after niya naman maglaro, ayan, pinatulog ko na din siya. Thank you again for watching guys. Sa susunod ulit, follow for more.